Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nagabang ng mga readings ko. So, another general love reading for everyone. So, remember, dito para sa lahat, okay? So, takes what resonates and leave the rest. And this is a timeless reading. So, kung kailan yung mapanood to, if naka-resonate kayo, then this might be your reading. So, let's just see. So, I think I will going to do a Celtic Cross. Celtic Cross reading. So, sino maka-resonate nito? Kaninong story to? So, let's see. Okay. Oh, I can see na parang before ang saya ninyo, ang saya ng relationship ninyo before, na parang nauwi siya sa away. So, na ngayon, feeling ko is merong confusions, trapped in a situation, and in healing process dito sa connection ninyo. You wanted to be happy, you wanted to heal, but you are trapped in a situation. Kung I felt na kung babalik pa ba to siya or hindi na. Hindi ko pa nabasa talaga, pero yun yung nararamdaman ko dito parang gusto mong maging masaya kasama siya, pero you don't know kung babalik pa ba siya or hindi na. Medyo mabigat yung connection na to. Feeling ko either ginose ka ng person na to or binaliwala ka ng taong ito. Naging imbalance yung connection ninyo because of might be this person move forward towards another option or person, a relationship. So, in the present situation, meron ako kasi dito nakita na parang unfair for you. Might be Libra, or it's just like parang unfair para sa iyo yung mga nangyari. Very like you wanted justice about what this person did to you, about what happened. Parang feeling mo imbalance yung connection. Let's clarify anyway. Napagod ka din naman parang to the point na itong person na to nag-move forward siya towards another relationship, could be, or commitment. Nag-away kayo nito hanggang umabot sa point na napagod. Then that person surrender the fight and just walk away and hindi na nagparamdam sa'yo. So, at this present situation, you are not sure about the decision na gagawin mo, na tuluyan ka na bang mag-move on or maghihintay pa sa taong ito na bumalik at magbago. So, hindi ka even makapag-plan kasi magulo yung utak mo dahil sa binigay ng taong ito. Minsan di ka nakatulog sa gabi thinking about this situation because you really want to communicate with this person. All you really want is an answer or clarity kung gusto mo pa ba itong relasyon na to or hindi na. So, yun lang yung gusto mo, or closure man lang, pero wala ka nang kukuha. So, yung challenge mo dito is mag-aantay pa ba ako? Maghihintay pa ba ako or hindi na? Kasi napapagod na. Parang ganun, napapagod ka na sa sitwasyon. So, maghihintay ka pa ba or hindi na? Yun yung napapa-challenge ka dito So, in the distant past, masaya naman kasi kayo. Meron ako nakitang happiness sa connection ninyo or relationship ninyo ng person mo. In love kayo sa isa't isa, yung relationship ninyo
sa totoo lang wala kang masabi. And naramdaman mo dito sa person na to na parang willing naman siya na paglaban yung relasyon ninyo. You really felt like ito na tong tao na to para sa buhay ko, para sa akin. Sobra kang nakafocus sa relationship ninyo. And andun sa point na you felt so balanced sa connection ninyo, happiness, love, and I like soul connection, like twin flame or soulmate or something ganyan. Until sa humabot sa point na may naramdaman ka, meron kang intuition na parang merong something sa connection na to. Feeling ko dahan-dahan mo tong naramdaman nung time na parang nag-aantay ka ng siguro matupad yung plano ninyo. So nag-aantay ka, then wala kang nakukuhang sagot, walang yung person mo parang wala siyang plan or walang decision about planning to get married. It's just like okay lang na ganito kayo, happy naman kayo. So nagtataka ka until sa nag-away na kayo, nagkakaroon na kayo ng conflict, nagkakaroon na kayo ng arguments in this recent past. So let's see. So, dito nga, kasi nakaramdam ka dito, pasensya na. Kanina wala naman to. Yung ingay. Anyway, nakaramdam ka dito ng parang coldness sa relationship ninyo recently. Pero, meron ka pa din hope na magkakaroon pa din kayo ng new beginning. Meron ka pa din hope na magkakaroon pa din, mag-offer pa din siya sa ng marriage or victory in life. Pero sa totoo lang na dun ka na sa point na sa pag-aaway ninyo, nasasaktan ka na, nanghihinayang ka na, or baka nagsisisi ka na, or meron ka ditong hope na baka magsisisi din siya sa ginawa niyang kasalanan sa'yo. And baka magpo-propose din siya ng marriage sa'yo. So, this is like meron kang hope. But this person did really betrays you. This person hurt you. And still, even that this person is hurting you already, nag-hope ka pa din na magbago siya at magsisi siya at hingi siya ng tawad at papakasalan ka pa din niya dahil ikaw willing ka din naman na patawarin siya. So, I can see Sagittarius here. Libra, yes. I can see Leo. You might be dealing with, okay? I can see here Gemini, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, as I said earlier. So, hindi ka nakakatulog sa gabi. At this present situation nga, andito sa point na nakakaramdam ka na ngayon na parang unfair naman to. Parang, bakit until now, wala pang na news na about sa kanya na bumabalik dito sa connection namin dalawa. Ano bang gagawin ko? Magmo-move on na ba ako? Or mag-aantay pa ako? Sa possibility na mga pangako niya sa akin before na magkaroon kami ng magandang pagsasama. So, medyo nakakaramdam ka dito na parang hindi na fair yung ginagawa niya sa'yo. But the challenge is, mag-aantay ba ako? Hihintayin ko ba yung pagbabago niya? Hihintayin ko ba yung pagbabalik niya? So, ano yung best outcome dito, sa totoo lang, is yung mag-usap kayo, magkaroon kayo ng kung pagkikita. So, there is a possibility dito is either LDR tong relationship na to, or hindi man kayo LDR pero hindi kayo nasa isang bubong, malayo kayo sa isa't isa. So, nagkikita lang, kumbaga ganun. So, kasi best outcome kasi dito is yung magkausap kayo at magkita kayo para mapag-usapan ninyo mga dapat pag-usapan sa problema para magkaroon sa'yo dito ng clarity.
Let's see. Let's clarify this Three of Cups. What is this? Meron pa naman ako nagkitang chance na magkabati at magkaayos or makipag-usap pa siya sa'yo ulit. So, meron pa ako nakita ditong communication and a good news of a communication sa inyong dalawa. Siguro ito na yung magandang time na kung makipag-usap na siya sa'yo in the near future, ito na yung mag-take the leap of faith ka na to ask this person kung ano to, closure na ba to, or aayusin mo pa yung sa atin dalawa. And mag-isip ka na din dito na ng desisyon kung tama ba tong balikan siya or hindi na. Nakikita ko kasi dito babalik pa siya eh. There is a possibility na mag-uusap pa kayo ulit. So, kung mag-uusap pa kayo ulit ng person na to, so, either ayusin ninyo yung relationship ninyo, pag-usapan ninyo para magkaroon kayo ulit ng balance connection. Pag-usapan ninyo kung ano yung, kung bakit na kinose ka niya, bakit na bigla na lang siyang nawala at hindi nagparamdam sa'yo. May aantayin ka pa ba or wala na? Because in the immediate future, okay, I can still see here that still someone who going to walk away emotionally from this connection. So, let's see why. Bakit to? In the immediate future, meron nga talaga ako nakikita dito na possible na magkaayos pa kayong dalawa. Feeling ko dito, no, meron siyang iiwan and hindi ko naramdaman na ikaw yung may iiwan dito. May iiwan siya para bumalik siya sa'yo. Kumbaga lalayo siya into a relationship para makipag-ayos sa'yo, to offer you a new beginning, to come back to you at magkaayos na kayo, to have some changes with you na din. So, in the near future or in the immediate future, there is a possibility na ito yung mga pwedeng mangyari, that this person was going to come back to offer you new beginning. Kasi feeling ko naman kasi dito, sa mga pinagdadaanan ninyo, okay, before, ngayon, wala naman ako nakita ang any marriage involved. I think this is just all about relationship. So, yung ano kasi dito, yung factors that affecting the situation is yung overthink and yung I can also see here na masyadong na-stress sa kakaisip. So, kumbaga feeling ko sa every away ninyo or issue na meron kayo, kumbaga dinadala mo to na parang nag-overthink ka, hindi ka nakakalimot until sa point na nagiging issue na din to sa inyo, sa relationship ninyong dalawa. Kasi parang either ito din yung kumbaga kung mag-aaway kayo, hindi ko alam kung ikaw ba to o yung person mo na parang bigla na lang tatahimik at hindi makikipag-usap. So, walang explanation, walang communication na nangyayari. So, but nakikita ko pa din naman dito yung love. May love pa din dito, may pagmamahalan pa rin. So, kahit ganito yung mga nangyayari, ganito yung nagkakaroon kayo ng pag nag-aaway kayong dalawa, biglang, or may issue sa inyong dalawa, anything, jealousy or what, biglang, hindi nakakalimot, might be ikaw, then palaging tinatanong mo to sa kanya, dinadala mo hanggang sa nag-aaway kayong dalawa. Pero nakita ko naman, hanggang sa nagkakaroon ng feeling of like may tinatago, may sekreto, ginagago, niloloko, parang ganun. So, ito yung nagiging issue ninyo, ito yung nagiging factors na nakaka-apekto sa connection ninyo because of that overthink na ginagago lang ako nito na imbes na dadating kayo sa ayusin ninyo yung mga kumbaga maging matured enough to fix the problem. Kung may issue man, try na ayusin both of you. Mas lalong madaming tanong, mas lalong araw-araw or might be every time na lang nagtatanong, every time na lang
dinadala sa awa yung issue or something. So, ito yung nagiging na kaka-apekto ng connection ninyo. So, isa din dito sa person mo din kasi, masyado din kasi siyang nakafocus sa kanyang might be work, okay, sa goal niya. Kung meron siyang past relation, past what is this, responsibility, isa din to, masyado siyang nakafocus doon, and minsan hindi na siya, kumbaga, hindi naman pinapabayaan, pero minsan parang sa sobrang focus niya sa sitwasyon, sa stability niya, dahil siguro gusto niyang gumaan yung buhay niya, busy ba siya sa trabaho niya, may mga responsibility ba siya sa buhay niya, at kailangan niya mag-focus dito, nakakalimutan niya na nandyan ka din. So, ikaw naman, habang ganito yung nangyayari, nakakaramdam ka na ng medyo coldness, nakakaramdam ka na ng medyo nag-iba, nagbago, hindi natutupad yung promises, plano, may iba na. Nag-overthink ka na, nagtatanong ka at humahantong na kayo sa away na dalawa. So, ano yung hope and fear mo dito is you are hoping, sa totoo lang, na kumbaga malakas yung loob, kumbaga magkakaroon ka ng confident, could be. Yun yung hope mo, na magkakaroon ka ng confident, siguro harapin to siya. Kasi sa ngayon, di ka pa niya kinakausap eh. So, kung babalik man siya, hoping ka na magkakaroon ka ng confident na ilahad sa kanya lahat, na magkaroon ka ng lakas loob na harapin siya. And yung fear mo naman dito is baka meron na nga talaga siyang iba. Baka tinatago niya to sa'yo noon pa. Baka nag-o-offer na siya ng love doon, and sila yung may plano kaya hindi natutupad yung sa inyo. So, ito yung fear mo sa connection na to. Masyado kang nag-iisip. You might be an overthinker. So, I can sense either Aquarius or Earth signs, Virgo could be. I can see here na yun yung iniisip mo, yun yung fear mo, na baka may iba na siya, and doon na siya nagpaplano, sila na nagpaplano, kaya hindi natutupad yung plano namin. So, masyado kang nag-iisip dito. Masyadong, nadidisappoint ka every time na iisip mo to. Alam mo yung, hindi pa nga dumadating, manifest mo na ito na yung nangyayari. So, parang iniisip mo na yung mga negativity. So, you are hoping na sana confident ka na kung sakaling bumalik siya, makipag-usap siya sa'yo, is kaya mo siyang harapin. So, for the outcome of this reading, let's see. So, I can see here, Aquarius sign, Aries sign, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay. So, kailangan ni-end tong cycle na to, na ganito. Ito yung pwede maging outcome na to. Bakit ka nag-aantay kung kailan babalik siya? Magpaparamdam pa ba siya? Mag-aantay ba ako sa kanya? Kasi medyo napapagod na ako. So, you need to end some cycles in your life, including sa sitwasyon na ganito. So, if ever andun sa point na hiwalay na kayo or hindi siya nagparamdam sa'yo, then just really try na i-manage mo ng maayos yung sitwasyon, na try to understand somehow, try to forgive, try to move forward, try to end the cycle. And if itong person na to babalik siya sa'yo, ibig sabihin, it is meant na babalik talaga siya sa'yo. Pero if itong person na to, hindi mo kailangan mag-antay dito at mapagod, magantay, at hindi alam kung mag-move on ka na ba o hindi. So, kumbaga, huwag ka mag-rely sa connection na meron kayo para mag-move on ka or hindi. At huwag din ibig sabihin na mag-move on ka, maghahanap ka na ng iba.
Baga, napapagod na ako sa kakahintay. Gusto ko na lang ng iba siguro. Maghanap na ako. Mag-move on na ba ako or babalik pa ba siya? Hindi naman ibig sabihin na mag-move forward ka, maghanap ka na ng iba at hindi na siya babalik. Hindi naman ibig sabihin pag nag-move forward ka na hindi na siya babalik, bawal na siyang bumalik. So, there is a possibility pa din na babalik pa din siya kahit na dun ka na sa point of healing, moving forward, accepting the fact na ganito yung nangyari sa inyo. So, kailangan mo cut off itong cycle na umaasa ka. Umaasa ka. Kasi nakikita ko dito, nag-aantay. Bakit ka ba nag-aantay? Bakit ka ba nagtatanong? Ibig sabihin, meron ka pang hope na babalik pa siya. 'Di ba? So, ikat mo tong cycle na to and try to accept the fact na ito yung nangyayari sa inyo ngayon. Don't confuse yourself na mag-rely ka sa pagbabalik niya or mag-rely ka sa sasabihin ng iba na mag-move on ka na, hindi na babalik yan. Dahil ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung anong gagawin mo. So, ikat mo yung cycle na yun and to have some changes in your life. You need to have some changes in your life alone. You need to think, to have some soul searching. You need to have some space and to find the right path kung which way to go. So, you need to clear out this. At tanggalin mo yung mga overthink sa isipan mo. Kasi isa na din to sa dahilan kung bakit kayo na gumulo sa sitwasyon na to. So, I can see here na isa na din yung nakakapekto dito kasi namimiss mo siya. Namimiss mo yung effort niya, namimiss mo yung panahon na masaya kayong dalawa. Gusto mong mabalik yun. Pero parang na disappoint ka, hindi mo na-appreciate kasi hindi mo nakuha yung gusto mo. And kahit pa anong pilit mo, kahit pa anong, kumbaga, naglalakas loob ka na dito talaga, I think feeling ko either tinatry mo pa din mag-communicate sa person na to kahit hindi ka na niya sinasagot or something. You're still trying. So, and waiting for this person kung kailan niya tutuparin yung pangako niya sa'yo. So, kailangan i-cut off mo yung cycle na yun and to have changes in your life. Kasi bakit? Isa na din yung sa key kung bakit na isa na yung sa key kung paano siya mabalik sa'yo. Kasi babalik siya, kasi nakikita ko naman na babalik naman siya. Nakita ko sa future, near future or immediate future dito na may chance pa na magkaayos pa kayong dalawa. Pero wag mo lang hantong sa point na parang ang wala pang nangyayari naluluka ka na sa kakaisip ko ano yung nangyayari kahit hindi pa nangyayari. So, yung outcome dito is like feeling ko na magpaparamdam pa din naman yung person mo kasi nandito ito yung immediate future. So, kailangan mo lang balansin yung sitwasyon. So, kailangan mo lang na tanggapin muna na ito talaga kayo ngayon. Hiwalay muna kayo at dadating din yung araw na magkakaayos din kayo. Hindi mo kailangan pilitin yung tadhana, hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo at wala kang gagawin kundi mag-heal ka lang. Okay, nasasaktan ka, maghilom ka. And try mo din na to accept and forgive and try to focus on yourself, okay, your growth, your happiness, your freedom na meron ka ngayon. Because ito yung kasi yung key na nandun ka na, kung gagawin mo man to, nandun ka na sa point na you are already trying to prioritize yourself. So, hanggang sa makukontento ka dyan. To feel the love everywhere, to everyone. Be kind and focus on love, self-love, self-care, anything. Be happy kung anong meron ka, kung nasaan ka. Be contented. Anything na positivity, ipasok mo sa buhay mo. And maging kontento ka na, eto muna kami ngayon. Isang araw, babalik din siya, ayusin din namin to. Isang araw, makakapag-usap din kami ng maayos ng dalawa nito. Kasi nakikita ko naman kasi na
you are guided by the universe. So, there is a possibility na itong separation na to, or either itong ginawa niya to na hindi niyo pag-uusap na dalawa, could make you bring towards na mas rebuild mo yung sarili mo. Grow, may malalearn ka from this. Kailangan mong may natuto sa connection na to. Kasi kailangan mong matuto. Kasi kung hindi ka matututo, parang yung cycle hindi ma-end. Kumbaga, nandyan lang, ito pa din yung gagawin mo sa next relationship, ito pa din yung gagawin mo, ito pa yung mangyayari sa'yo, mag-overthink ka pa din, tas antong kayo sa away or anything. So, kailangan din na to rebuild yourself, to get your power back. So, parang guided ka na din ng universe dito. And suddenly, that person will going to come back to you, to love you even more. So, is it either, so meron at meron, is it either na siya yung babalik sa'yo, or the right person will come into your life once na na-learn mo na yung lesson mo from this connection. Kasi kailangan mo talagang i-learn na hindi kailangan na masyadong magmadali at masyadong mag-rely into someone, into this connection, para magdesisyon para sa sarili mo. So, ikaw mismo nakakaalam kung ano yung i-desisyon mo sa sarili mo. Ikaw mismo alam mo kung ano yung tama at ano yung mali. Huwag mo lang huwag mo lang lagyan ng blockage or i-blur yung sitwasyon dahil sa pagmamahal mo sa taong ito. Minsan, isipin mo din yung sarili mo. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.